Today's theme will be love that goes out. So ang pag-uusapan natin rito is yung verse na nakapailalim sa 1 John chapter 4 verses 9 to 11. So in unison, we will recite the verses. May we request all to stand. And in unison, we recite the verses. Go. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Let us pray. Lord God Almighty, we come before you in respect of your immeasurable love. We thank you for sending your only Son into this world so that we might live through Him. As your word is spoken today, help us to look past ourselves and our struggles. Remove any distractions and let your Holy Spirit plant these truths deep in our inmost hearts. May your love transform us, refresh our souls, and move us to love one another, just as you have first loved us. In Jesus' holy and powerful name, we pray. Amen. Okay. Yan. Next slide po. Yan. So what kind of love move us to evangelize? So, the word evangelize is something na laging sineshare sa atin. No? Ito pala, yung mag-share din tayo ng mga mabubuting bagay sa ating kapwa. Hindi lang po para sa sarili lang natin na parang narinig natin, na-internalize, okay na. Hindi pala ganun. No? We have to share also. Ayan. Kagaya ngayon nung activity natin, we have to be fishers of men. Ayan. Mag-gather rin tayo ng mga ibang tao para maging bahagi rin sa mga anak ng Panginoong Diyos. Ayan. So, dito, theological reflection tells us God's love for us has no beginning. Because God is eternal, His love existed before we were born. Ganun pala, nauna na pala tayo minahal ng Diyos. Doon ko napagtanto na noon pa pala, kaya pala yung John 3:16, for God so loved the world. Lagi nyo na nauna kasi nauna na pala tayong minahal ng Panginoon. Yan. So kahit nung nandun pa tayo sa sinapupunan ng ating mga nanay, kilala na pala niya tayo. At hindi lang kinikilala pero minahal din tayo ng Diyos. Ayan. So sa tatlong verses na binanggit kanina, we have 1 John 4:9-11. Ito ay tungkol sa sending love. Ayan. 1 John 4:9, this is how God shows His love among us. He sent His one and only Son. So, 1 John 4:9 explained that God demonstrated His love for humanity by sending His only begotten Son, Jesus. Yan. Pinadala niya si Jesus sa mundong ibabaw so that the people might live through Him. Kaya yung pala ang ibig sabihin nung pinadala niya si Jesus Kristo para tayo ay mabuhay sa buhay rin na tinahak ni Jesus Kristo, kapiling ang ating Panginoong Jesus Kristo. Hindi pala sapat na basta ka na lang naniwala. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever believed in Him, the word believe, parang nakontento na tayo doon. Pero hindi pala. May ibig sabihin pa pala, may malawak na kahulugan pa pala yung salitang believe. And that is, we might live through Him. It defines divine love as an active, sacrificial action rather than just a feeling. Take note, ang pag-ibig sana natin ay dapat active din. Sacrificial action. Kumbaga, may ginagawa tayo. Hindi lang yung nararamdaman. Yan. Designed to bring spiritual, eternal life to a world separated from Him. So rito, sa verse na to, yan,
God love is not merely emotional. Dahil sinabi ko kanina, noong una pa lang, kahit wala pa yung mundo, minahal na pala tayo ng Diyos. Nung wala pa tayo sa mundong ito, minahal na pala tayo ng Diyos. Yan. It was displayed or manifested through the physical act of sending Jesus. Make it a tangible event in history. Pag sinabi natin tangible event in history, hindi na po siya mababago. Talaga nandun na siya. Bahagi na po siya ng history. Maraming mga matatalino na nagiging taliwas ang kanilang paniniwala tungkol sa pagkabuhay ni Jesus Kristo. Nung nang pinanganak siya, iba pa rin ang taliwas. Pero kung ating susurin maigi ang sinasabi ng Biblia, sinasabi niya talaga na si Jesus ay pinadala ng Panginoong Diyos. Marami ang naging taliwas ng paniniwala, si Jesus Kristo lang daw ay propeta. Pero si Jesus Kristo pala ay anak ng Diyos, siya rin ay Diyos. Ayan. So, the goal is life. The ultimate purpose of sending Jesus was for humanity to live through Him. Ayan. Nung sinabi ba natin na naniniwala tayo sa Jesus Kristo, tayo ba ay naniwala? Naniwala lang ba tayo? O gumawa rin tayo ng mga bagay, mga action that we live through Jesus Christ? No? We are attending this weekly church, yan. And I'm so happy for it. Very proud ako na nakakapag-attend. Pagka wala kami, naka-online kami. Ang dami ko natututunan sa mga message na napagdadaanan natin sa church na to. At lahat, pinag-aaralan ko rin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga sinasabi ni Pastor? Ano ba talaga sinasabi ng mga Biblia? Kaya doon ako nagkaroon ng lakas na loob. Maalala ko pa noon na sinabi ko kay Pastor na binabasa ko every chapter ng Bible. And then, ang sabi ni Pastor sa akin, so what? Doon, ibig sabihin pala, hindi sapat na naniniwala ka, magbasa ka ng Bible. Something that you would brought out. No? Put it in action. Yan. So, in 1 John 4:9, the verse highlight that this love did not begin with humans loving God, but rather with God loving us first and offering salvation as a gift. Yan. He offered Jesus Christ as a gift. Naging regalo siya sa atin. Yan. Na sana talagang pagsasalamatan natin. No? At habang pinagsasalamatan natin, dapat din natin lagyan ng pagmamahal. Huwag po natin kalimutan yan. So the ultimate sacrifice by calling Jesus the only begotten Son or unique, one and only Son, it highlights the immense sacrifice and value of God's gift to humanity. Imagine, paano kaya kung ikaw, may anak ka, tapos sabi ng anak mo, Tay, magsusundalo ako. Oo. Ano kaya ang feeling mo? Papayagan mo kaya? O parang hindi, no? Oo, sundalo eh. Anak, mag-doktor ka na lang. Oo. O kaya sabi na, kung ayaw niyo magsundalo ako, mag-pulis na lang ako. Wag anak, mag-teacher ka na lang. No? Something na, pero ito, ang ginawa ng Diyos, pinadala niya si Jesus bilang regalo. Wala nang naging parang condition si Jesus Kristo, but rather, ginawa ng Diyos na siya ay regalo para sa atin. Ayan. So the next slide, this will be on sacrificing love. Ito naman ay nakapaloob sa 1 John 4:10. He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice. Ayan. So 1 John 4:10 defines true love, not as human emotion, but God's proactive sacrificial action. It states that love is not initiating affection for God, but God taking the initiative by sending Jesus as the propitiation or atoning sacrifice to turn away wrath and pay for our sins. Ayan. So rito, nung pinadala niya si Jesus Kristo as a sacrificial, sinacrifice niya. And kaya pala na-sacrifice si Jesus Kristo
Dahil gusto niya tayong mapalapit sa Panginoong Diyos. Yan, mapalayo tayo sa kanyang punishment, sa kanyang anger. Ayan. At muli, kilalanin natin na si Jesus Kristo ay isang regalo. No? Hindi siya pang condition lang na maliligtas ka na. Ayan. But because of God's love, ayan, si mismong God ang nagbigay, nagsakripisyo. So, the love of God is agape. Ayan. Agape is to act for our benefit. It is a Greek term for the highest form of love. Agape. Unconditional, sacrificial, and selfless. Yan po yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Unconditional, sacrificial, and selfless. Often representing divine love in the New Testament. Hindi rin po kagaya ito ng eros, romantic love. Hindi rin po ito philia, friendship love. Agape is a chosen intentional action to prioritize the well-being of others. Sinalang-alang pala ng Panginoong Diyos ang kapakanan natin. Unconditional, sacrificial ang kanyang binigay sa atin. Ayan. So, God sent His Son, which is the ultimate demonstration of His love. Ayan. Kagaya na nasabi ko kanina, pagka sinabi ba ng anak mo, magsusundalo ako, papayagan mo kaya? Kung ikaw yung mama, parang alanganin ka, wag anak, parang gano'n. Pero si God mismo ang nagpadala kay Jesus Kristo para sa ating kapakanan. Ayan. So, siya ang naging sacrifice para sa ating kasalanan. Ibig sabihin, ang kanyang kamatayan fully satisfied the requirement of justice. Napalayo tayo sa galit ng Diyos, sa kanyang punishment, at tinanggal niya ang kasalanan ni Numan. So, napakaganda, no? Nung pinadala niya si Jesus Kristo, ito pala yung timing. No? Yung timing na yon ay naging makasalanan halos sa mga tao sa buong mundo. Yan. Kung hindi siguro ginawa ito ng Panginoon, na pinadala niya si Jesus Kristo, may matatawag pa bang salvation through our Lord Jesus Christ? Wala. So, pasalamat tayo nung pinadala ng Panginoon, si Jesus Kristo, ayan, nagsakripisyo siya, ayan, naging unconditional, naging regalo po si Jesus Kristo sa atin para sa ating kaligtasan. So, rito, God loved us first. Totoo. No? Minahal muna tayo. No? Kasi karamihan sinasabi, mahal ko ang Diyos. Pero nakalimutan mo sa sarili mo na nauna na pala nagmahal sa iyo ang Diyos. No? Kagaya na sinabi ko kanina, nasa sinapupunan ka pa lang, minahal ka na pala ng Diyos. Kilala ka na niya. Ayan. Pagluwal sa atin, ayun, tuloy-tuloy pa rin ang pagmamahal na yan. Ayan. Kaya lang, nagiging problema natin sa pagmamahal na binigay ng Jesus, ng Diyos, yung salitang free will. Parang tayo pa nga yung naging conditional sa pagmamahal na yan. Kasi karimahan sa atin, pag minsan, kaya mo ba magsakripisyo para sa ibang tao ang mahalin sila? O hindi. Dahil hindi mo mabitawan yung mga worldly things. Ayan. So, Jesus took our place to pay the penalty for sin, enabling reconciliation, and enabling reconciliation na palapit tayo sa Panginoon. Yan. Nabigyan tayo ng pagkakataon to be called righteous children of God. Yan. So, we now go to the steering. Yan. Steering love. Ito na sa 1 John 4:11. Ito rin yung binanggit kanina na is, but, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. So 1 John 4:11 states that, dear friends, since God loved us, we also ought to love one another. This verse means that because God demonstrated the ultimate act of love by sending Jesus to save us,
tayong mga believers have a moral obligation to pass the same unconditional sacrificial love on to others. Ayan. Since God so loved us, this points back to verse 10 where God sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. His love is not based on what we deserve, but on His generous character, unselfish feeling. Ayan. So we also owe to. The word oath implies a debt or moral obligation. It is a natural and necessary response for anyone who has experienced God's grace. We ought to love one another. Ayan. Very challenging to. We ought to love one another. Kaya mo rin bang ibigay sa ibang tao ang pagmamahal na binibigay mo sa pamilya mo? No? I still remember nung nagkaroon tayo ng message, yung 10 Commandments, naging dalawa siya. Love thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And the second one, love thy neighbor as you love yourself. So ito na yung challenge talaga. No? Ito naman yung tinutumbok rin ng verses na ito na sana mahalin din natin ang ating kapwa-tao. But the problem is, parang manghirap gawin. No? Kunwari, may 10 piso ka na lang. Ang mabibili na lang siguro ng 10 piso, baka palamig. Pero meron dyan, nakikita mo uhaw na. Magagawa mo bang ibigay sa kanya yung 10 piso para siya na lang makainom dahil sa kauhawan niya? O ikaw na may-ari ng 10 piso? Ang hirap, no? Ma-worldly things natin. Sa amin, sa bahay, yan. Kung may mga extra na damit na hindi na nagagamit, ayan, pinag-uusapan namin paano to. Di po namin siya binebenta, hinahanapan namin kung kanino pwedeng ibigay ito sa mga nangangailangan. So may mga kapitbahay kami na binibigyan namin. Nagugulat na lang yung kapitbahay. May binibigay kami mga sapatos, mga damit na okay pa, mga bag, yung mga bag na ang dami-dami. Ayan. Kasi parang isa siyang manifestation din ng love. Pag minsan pa nga, naalala ko si Mrs. si Marlene. Pero inintindi ko na lang siya pagdating sa pulubi. Ayan. Di ba pag minsan ang conception natin sa pulubi, ano ba yan? Hindi sila maghahanap buhay. Hindi sila kumilos. Ayan. Nangihingi. Pero si Marlene, inintindi ko na lang siya. Na kada pulubi na makita niya sa daan, yan, dumudukot na siya ng pera. Yan, binibigyan niya. Hindi ko na iniisip kung saan gagamitin ng tao yung pera na yon, but rather, tinitingnan ko yung manifestation niya, na yung pagmamahal rin niya sa kapwa-tao. Yan. So, dito sa love one another, the test of whether we truly understand and accept God's love isn't just about feeling love for God. Kailangan din natin ipamahagi. It's about actively showing grace, forgiveness. Ayan. Baka meron pa po tayong mga taong hindi pinatawad. Ang hirap magpatawad. No? Pero makakayanan din natin magpatawad talaga. Pagka tinawag natin ang mga sarili natin na true believers, we are going to forgive. And charity to the people around us. Yan. So, I still remember yung 1 Corinthians 13. Yan. Nandun yung, may 3 siyang binanggit. Love, hope, and charity. But the greatest of them all is love. Ayan. Okay? For the conclusion, ayan. Ayan. God's love sends. So we must go. Sacrifice, so we must give. Steers,
So we must respond. Ayan. Rito sa conclusion na to, John 4:9-11 explain that God demonstrated His love by sending His only Son, Jesus Christ, to be the sacrifice for human sins para ma-enable ang eternal life para sa atin. As Jesus is a gift, magiging open na yung eternal life na sinasabi once we are the true believers. This sacrificial action is the ultimate definition of love, setting a standard for believers to reciprocate this love towards another. Kuhaan ko lang yung pangatlong God's love, yung steers. Imagine meron tayong kape. Una is yung mug, nilagyan natin ng kape, creamer, sugar, and hot water. And then, we are going to stir. Pagka ini-stir mo yung kape, pagka mahina yung stir mo, makikita mo yung ripple effect ng liquid doon. Hindi basta-basta kakalat yung kape matagal. Pero kung tama-tama lang yung pag-steam mo, ayan, kagaya rin yung pag-steam mo ng love sa iyong kapwa-tao, sa iyong pamilya, ayan, maganda ang pagka-ripple effect nito. No? Makakagawa ka ng isang mainam na kape. Ganon din sana yung love na wag natin parang conditional. No? Dapat pagka nag-steer tayo, unconditional talaga. I-share talaga natin yung love. Ayan. One challenge pa na kinakaharap natin is the worldly things. Worldly things, yung mga bagay-bagay na nandito sa mundo. Kaya mo kayang bitawan? Paano pagka, kunwari, ang isa sa atin, tinawag na maging pastor. Siyempre, yung oras mo sa pagiging pastor, mapupunta na doon. Yung family mo, dapat well-connected din sa'yo as a pastor. Yan. Ang hirap, no? Marami ako nakilala mga pastor na hirapan sila. No? But, meron yung mga pastor na nag-progress, yan, nagtagumpay, because nandun yung support ng pagmamahal ng kanilang pamilya at ng ibang tao. Yan. Yun rin sana inihiling natin ngayon, na yung pagmamahal natin sa pamilya natin, i-extend natin sa bawat isa, sa church na to, sa ibang tao. Yan. So, the mandate of love, because of this immense unmerited love, believers have a moral obligation to love one another sacrificially. Paano pagka sinabi, Brother George, magsakripisyo ka nga sa akin, pautang ng 1 million. Para hirap, no? O sige, bawasan natin. 500,000 na lang. Kaya si Sister Laila. Sister Laila, pagka pupunta ulit kami doon, libre na kami, ha? Okay. Yan na. The word sacrifice, talagang yun ang magdetermine kung kaya ba natin i-extend yung love na pinadala ng Panginoong Diyos. Yan. Next po. So, ito po yung call to action. No? We were not called to be container of love. Kumbaga, para kinukulong lang natin ang love. Ano? Alam ko naman karamihan sa atin, aminin din natin to, na mostly ang love natin is nakakontain, maaari sa church at sa family. Pero how about outside the church, outside our family? Parang kailan may criteria pa. Dapat mahirap siya. Dapat mabait siya sa akin. Dapat lagi niya ako sinasaktan. Dapat wala po yung mga criteria na yan. Na kailangan ang love natin is unconditional. So, sinabi rin dito, we were called to be conduits of it. Tagapaglaganap din ng pag-ibig ng Diyos. So, where is God's love sending you? Yan, sipin po natin. Yan. So, sa verse na binasa natin, from the start that God has loved us, sending His only begotten Son,
And we are ought to love one another. That is our moral obligation. Ayan. What sacrifice are you being called to make for someone's soul? Ayan. So rito sa evangelism natin ngayon, we have to evangelize the good news, the gospel of God. Ayan. Kahit mahirapan, alam ko mahirap, kahit nga sa mga kapatid ko mahirap. Mahirap talagang ipaintindi sa kanila ang magandang balita na nakapaloob sa Biblia. Ayan. So but then, kahit paano, pakonti-konti, we have our monthly Bible study and spiritual bonding doon. Nag-share kami ng pagkain. Ayan. And then, yung brother ko, yung second brother ko, siya yung taga-pamuno. Parang ako lang yung administrator. Yan, doon pinag-uusapan namin lahat yung mga binibigay ng kuya ko ng mga scriptures. Yan. We are trying to help one another. Yan. Kasi mga kapatid ko, karamihan sa kanila is napunta sa mga lihis na landas. If you know, ilang taon na naging pasugalan yung bahay namin. We met a lot of people from 1972 hanggang sa nag-graduate ako ng college. Actually, nung naging mag-asawa na kami ng Marlene, naging pasugalan pa rin bahay namin. Yun din ang dahilan kung bakit ayaw ni Marlene na tumira kami sa bahay namin. Yan. Mas magandang umupa na lang kaysa makisama kasi magulo talaga. Na? Ayan. So sa mga kapatid ko na yon na nabuhay sila sa buhay pasugalan, we are trying to help them. No? Kahit paano maibalik sila. Maibalik sila sa Panginoon. Panginoong Jesus. Yan. We are trying. No? Ayan. And how can you overflow with His love to share the gospel? Paano kaya? How can we overflow? Yan. So, dito papasok yung challenges. Yan. Pasok natin. Yan. For the challenges, yan. Set one day this week to intentionally talk to a friend, relative, or neighbor about the love of Christ. Yan. Actually, kahapon, pinag-uusapan na namin yung schedule ng Bible study namin for the month of May. And we are going to have it on next Saturday. Next Saturday, yung family ko. And request ko, pwede bang isama ko yung scriptures na binigay ngayon ni Pastor sa akin na i-deliver para i-share ko din. Nag-thumbs up naman ng mga kapatid ko. Ayan. So, ganoon pa rin, kahit mahirap, gagawin pa rin natin ang kakayahan natin para sama tayo ng isang soul, mailigtas, maibalik sa Panginoon. Ayan. Dito sa pangalawang bullet, we are happy we have that notebook para pagsulatan pala ng journal. Ayan. How did I experience the sacrificial love of Jesus this week? Ayan. Siguro maganda nito, meron tayong monitoring evaluation, Pastor, no? Meron gagamit tayo ng PowerPoint. The power of pointing someone to be volunteered dito sa harap. Yan. Para i-share niya yung kanyang experience of sacrificial love. Yan. Ready kayo next week? Maganda, di ba? Yan. Kasi yan po yung trabaho namin mga DILG, monitoring and evaluation. Yan po yung division na pinanggalingan natin, Flor. Monitoring, evaluation. So, sulat po natin sa journal. No? Pero kung malakas ang iyong memory, pwede pa rin memory. Pero mas maganda pagka naka-journal. No? Yan. So, rito sa pangatlong bullet, spend 10 minutes daily in prayer. Yan. 10 minutes daily prayer. Parang maganda. Sa akin kasi, pagka nandalo ako sa kabayan, yan,
binabasa ko yung Bible, every chapter, and then my prayer. Pero pagka hindi ako nakabasa ng Bible, hindi rin ako nakapag-pray. Pero maganda rin to, kasi maalala ko to nung sinabi ko sa mga kapatid ko, how many hours are there in one day? Sinabi nila, then how many minutes? How many seconds? Gumamit siya ng calculator. Hindi ba pwede magbigay tayo ng konting oras sa Panginoon by praying? 10 minutes siguro, hindi mabigat. Pero kung meron magsasabi rito, pwede bang more than 10 minutes? Wow. You're much very welcome to do it. No? Pero sabi nga ni Pastor, 10 minutes, ba pwedeng dagdagan, Pastor? 15 minutes? Yan. Kasi maganda ang nakikipag-communicate kay God. So rito, spend 10 minutes daily in prayer asking God to steer your heart with His love and burden for the lost. Yan. Kaya pala, malakas ang pintig ng puso ko ngayon, palpitate niya. Yan. But then, mga brothers and sisters ko, may mga church silang pinupuntahan. But I'm still looking for a sister, dalawa, na I hope ma-encourage ko sila, ma-persuade. Yan. Kasi na-meet nyo naman na sila. So, let's move on for the further conclusion. Ayan. Ayan. For love that goes out, let love move you. Are we being moved by love? Ayan. Nag-yes si Caitlin. Ayan. Let love send you. Gamitin natin na ang pinaka-powerful force na mag-session ng love is nang dahil kay God. Let love overflow. Yan, i-share na natin. We ought to love one another. And hopefully, but not hopefully, but expecting na one more soul for Christ. Yan. So, that is the love that goes out. So, may we request everyone again to stand for our prayer. Yan. Okay. Heavenly Father, thank you for the profound revelation of your love, that you sent your only Son into the world so that we might live through Him. It is amazing that this love did not begin with our love for you, but with your incredible love for us, sending Jesus as the atoning sacrifice for our sins. Lord, help us to fully grasp, embrace, and rest in this unmerited grace every single day. Because you have loved us so deeply, we pray that you empower us to love one others in the same way. Give us compassionate, forgiving, and generous heart, so that our actions and words become a living reflection of your light. In Jesus' name we pray, amen.